Opo, sa maaga pong bumabangon. Kahit na ano pang nararamdaman mo sa iyong katawan, dito po sa aming himpilan, whether you like it or not, you have to report for work. Yes, dahil no work, no pay. Opo, otherwise din po yung iba, alam nyo na, no? Ang dami yung mga obligasyon, lalo na ngayon, malapit na ang final sa school, no? Yung pangmatrikula, mga kapatid, kinakailangan po nating magbanat ng buto dahil so far po ang ating pag-aambag-ambagan sa pinakahuling balita po ngayon, ang utang ng mga Pilipino. Hindi ito actually utang ng gobyerno Utang ng mga Pilipino ito Okay? Ito po ngayon mga kapatid ay record high na tumataginting na 16.63 trillion pesos. Wow! Nung nakita ko talagang wow. Utang pa more. Okay. 16.63 at lolobo pa po yan sa mga susunod na panahon. Okay, so mamaya siguro habang tayo nakaantabay po sa ating mga panayam, pagkatapos po ng ating balitaan, baka pwede rin natin pahapyawan itong ating pong ang gustong ipaliwanag this morning. Relevant po dito sa usapin po nitong papalaking utang ng ating pong gobyerno. Nakapanayam natin si dating DOF Undersecretary, Economics Professor Cielo Magno. Nabanggit niya, sabi niya, Ted, na pinag-aralan ko sa ating pambansang budget. Magkano ba ngayon ang ating budget, baby girl? It's 6-something trillion pesos, right? Opo, for 2025. Kanya raw pong inisa-isa yung bawat departamento, bawat bureau, doon sa kanilang budget para po sa personnel services. Ano ba ibig sabihin nun? Pangsweldo sa mga tauhan. Pambayad ng sweldo. MOOE. Operational expenses. Maintenance and other operating expenses. Yes. Okay. Yan po yung ginagamit para ho naman pambayad ng kuryente, pambayad ng renta, etc. Maintenance ng mga sasakyan. Correct. MOOE. And yung personal services. Kapag daw po kinuwenta natin ang total nun, yung total nun, ang kabuuan nun, kapos pa yung pambansang budget para doon. So sabi niya, mukhang nangungutang tayo na nangungutang din para lamang dito sa gastusin na ito. Yun nga po, hindi ho ba mga kapatid, no? Umuutang ka nga dapat para ho doon sa kaunlaran, no? Ang sinasabi po ng gobyerno dito para ito sa mga infrastructure projects, para etc. Pero sabi nga po ni Professor Magno, mukhang hindi ganoon ang nangyayari. At nakababahala yan dahil lalaki pa yan ng lalaki. Hanggat hindi po na-manage ito pong personnel expenses ng ating gobyerno. Kaya nga ang tanong dito, sa gitna ng malaking utang, nagtitipid ba gobyerno? Nararamdaman niyo ba? Nagtitipid sila? I mean, mawalang galang lang. Meron sigurong iba, di ba? Okay, that's one issue. Dito po sa utang vis-a-vis itong budget. Kaya ngayon, maaari mo dito ma-connect, tama-tama din. Kasi ngayon maghahalalan, di ba? So pipili na naman po tayo ng mga leader po ng bansang ito. Alam po natin sa lokal matindi ang bakbakan. Kasi talagang patronage politics yan Mas malapit-lapit ka. O sa mga botante kasi lokal ito, mayor, right, gobernador, konsihal. Pero sa pagpili po ng mga kongresista, although ang turing dyan local, bagamat ang congressman po is a national official, hindi po yan local official. Ngayon, ang mga senador po lalo na, sa pagpili po sa kanila, napakalaking bagay po niyan. Kasi sila po sila ang bubuo at mag-aaproba ng pambansang budget. Napakalaki po ng kanilang responsibilidad malaking dito. Malaking papel ang ginagampanan nila. Opo. So, sa isyong yan, mga kapatid, ito nga po ngayon. Pwede mo rin i-connect dito po sa nangyayari ngayon na papalapit na po yung halalan. Laki ng utang. Okay? Ito na nga po, yung pinakahuling survey sa mga Pilipino tungkol sa kanilang naranasang gutom. Ito po ay record high naman after ng pandemic. Yung dami po ng mga Pilipinong nagsabi na meron kaming involuntary hunger. Ano ba ibig sabihin ng involuntary hunger? Sinasabi nga po dito sa pinakabagong survey ng SWS na ginawa po noong March 15 hanggang March 20
Marami nga pong mga Pilipino ang nakararanas nitong moderate hunger. Moderate hunger meaning isang beses o ilang beses po na nakakaranas ng gutom sa nakalipas sa 3 buwan. Meron pang isang binanggit dito sa pag-aaral, yung severe hunger. Ito naman po yung madalas nakakaranas ng gutom. Sinasabi dito sa survey mga kapatid na tinatayang 7.5 million na mga kabahayan ang nakaranas po ng involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan. Ang ibig sabihin, ito po yung mga nagugutom at walang makain na mga Pilipino since the pandemic. Kaya lang ngayon hindi na pandemic. At ang daming ayuda. Sa dami ng pinamimigay na ayuda, hindi lang ng DPWH, maging ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Anong DPWH? Meron silang ng DSWD, maging ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang dami pa ring nagugutom. At ito pa ang pinakamatindi mga kapatid. Diba dito nga sa budget natin for 2025 din, ang laki ng inilaan para sa ayuda sa Kapusang Kita program. Meron pa tayong food stamp program. Meron pa tayong mga bigayan ng mga kung ano-anong pagkain program. Meron pang binibigay ng mga pabigas na kung anik-anik. Pero dami pa rin nagugutom. So ibig sabihin, hindi epektibo. So mga kapatid, mamaya, hopefully po, may panahon po tayo dito para natin mailatag ito. Kaya po mabigat ito na think about it natin binubuo kasi nga ang daming datos. Pero para lang ninyo maintindihan, mukhang there's really something wrong. Na naman hindi lang po ito ngayong administrasyon. Just to be clear about this. Okay, carry over na po itong ganito pong sistema na mukha pong nakaugat na po naman talaga sa ating pong bansa, sa ating lipunan at sa ating pong kulturang politikal. And it will all start with leadership, the choice sa ating mga leader sa bansang ito. Kung lagi ka nagpapadala na sumasayaw-sayaw lang sa TikTok, yan ang napapala mo. Yan ang napapala ng natin. t-shirt, ng cap, masaya ka na. Yan po napapala natin sa ganyang uri po ng pagpili sa mga leader. Di ba? Okay? Yung po lamang mawalang galang lang po, no? Oo, may mga kasamang mga ta-artits. With all due respect, di ho naman masama yun, pero alam niyo ho yan, sa bandang dulo po kasi yung pagkilatis. Diba? Sito ho sa mga gustong mamuno sa bansang ito. Pero again, mga kapatid, hindi natin minamalit ang mga artista. Hindi po, hindi. Meron po naman ding alam po naman natin po na nakapaglingkod rin po naman ng maayos sa kanilang constituency. Okay, wala hong question doon. Just to be clear about this. Pero mga kapatid, sa mga lokalidad, ang lang dito, sinasabi mo, Ted Fighton, paano kami pipili? Wala ka pagpipilian. May point. Yan. Tama. Wala kami pagpipilian kasi nga po, wala nang kalaban yung mayor dito o congressman. Kasi po, dinastiya dito Diba? Yan. So ito mga isyong ito, konektado po ito. You know what I'm saying? I know what you're saying. Okay. Ang dahilan kung ba't marami nagugutom, pag tinignan mo, doon pa sa mga lugar na pinagaharian ng mga political dynasties. Okay, sige po. Sa mga kapatid, mamaya po, hayaan nyo po. Hayaan nyo po. Kung meron po tayong panahon after ng ating balitaan, tunghayan po natin kung paano ito konektado ng mga issue. And then sana nga makatulong tayo kahit papaano doon po sa iba na hindi pa po nakakapag-isip kung sino pong kanilang ihahalal. Okay, so kung meron pa ho tayong pag-asa na mabago pong kanilang mga kaisipan at pananaw sa buhay. But at the end of the day, ang mga mahihirap na butante kadalasan po na sa lokal na halalan, nadadala yan mga kapatid kung sino po ang nakapagbibigay ng mas malaki. Kasi ang kanilang katwiran din, ngayon lang kami nakikinabang dito pagkatapos ng election, hindi ko na makikita itong taong ito. May ganun po, di ba? Masisisi mo ba ang isang pamilya na gutom? Walang pambili ng bigas. Di ho ba? Sa akin dito, kung sino makapagbibigay na mas malaki, yun ang sa amin. Kasi sa pagkatapos manalo niya, wala na naman kami marinig dyan. Hindi na magpaparamdam. Alam niyo yun? Di ba? Kaya ang bigat po ng ating problema mga kapatid sa bansang ito. Kasi nga po, magmula noon hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo nagbabago.